Magandang araw mga katakas. Ngayon, haharapin namin ang isa sa pinakasikat na akyatan ng mga siklista. At titingnan natin kung sapat ba ang aming lakas para makarating sa dulo. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa daan. Pwedeng maplatan, pwedeng masiraan, pwedeng mawalan ng lakas. Pero minsan, pinakamagandang kwento ay nagsisimula kapag hindi mo alam ang kahihinatnan. At ito ang isa sa mga iyon. Tara, samahan niyo kami sa takas namin papuntang Baguio. Magandang araw mga katakas. Today is Friday, May 1. Ito na yung araw na magpa-bike to Baguio kami ni Miles. From Marilao to Baguio. Siya from May Kawayan to Baguio. So, kikita na kami. Ngayon is 5:30 na. Ang usapan namin is 5 PM. So, 5:30 na. Nandun na siya sa Caltex dito sa Marilao. Kaya malapit na. Yun no? Light pack ah. Dito kami ngayon ni Miles sa Caltex 7-Eleven. Kung saan kami nag-meet up nung nagbaler kami. So dito rin yun. Dito ulit kami magsisimula. And ayun, pangarap na ride ni Miles. Oh, ayun masasabi mo? Racing lang kami guys, disiplina lang para hindi kami malaspag. Yeah. So, pray muna tayo Miles, bago tayo malis. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa kalakasang binigay niyo sa amin ni Miles. Panginoon, kayo po'y patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon, sa biyahe namin ito. Makarating kami na ligtas sa Baguio, Panginoon, at makauwi rin kami na ligtas, O God, sa aming mga pamilya, Panginoon. At kayo rin po'y patuloy na mag-protect sa aming mga pamilya habang kami wala. And Lord, sa inyo po namin binabalikan lahat ng papuri para salamat sa tayong pangalan ng si Jesus. Amen. 5:48 PM, umalis na kami dito ni Miles sa Marilao. Ito na kami sa Balagtas Clock Tower. Ito na kami sa Kapitolyo ng Malolos. Ito na kami San Simon. Di-dinner na kami San Fernando. Konti na lang. 7:38. Ito nga pala ang unang gastos natin mga katakas. Ugaliin natin na magkarga ng carbs sa tuwing meron tayong long ride. Dahil kailangan yon ng katawan natin. Dahil kada pumapadyak tayo ay nagbe-burn ng calories ang ating katawan. Ito ang isa sa mga rason para di tayo malaspag agad. Tapos lang namin mag-dinner. 8:44. Start na ulit kami ng ride. Nakaka 50 plus km na kami. Yan no. Ganda naman ang bike lane dito. May nakaharang pa. Safe na safe. Shout out sa Angeles. Ganda ng bike lane nyo. Sana madaming bayan na ganito. $10.16. Dito na kami sa Banban Tarlac. Oh, may checkpoint doon ah. Daming ano dito. May checkpoint doon. Picture muna kami dito ni Mike bago kami bumatsi. Kung ano yung kinaliwanag ng
Pampanga. Pampanga. Dito naman sa Tarlac, madilim. Quality of Capas na pala kami. Time 11:30 na kami magpapahinga. At nang may makita kami na 7-Eleven, muli kaming nagpahinga. Dahil kada 50 kilometers ang ginagawa naming strategy para makonquer namin ang ruta papuntang Baguio. Uminom na kami ng electrolytes para makatulong sa aming pisikal ng katawan. Gatorade or Pocari makakatakas ay goods na. Hindi sapat ang tubig lang makakatakas, lalo na kung 200 km plus ang long ride na gagawin. Ito rin ang ating pangalawang gastos sa rides na to. At dahil 100 km na, tanungin natin si Miles kung ano ang masasabi niya. Siyempre boy, 100 km natin. Anong masasabi mo? Ganda. Ganda. Ang ganda sa Pampanga. Ang dilim guys sa Tarlac. 12:03, nag-ride out namin dito sa Capas Tarlac, 7-Eleven. Dito na kami sa Arco ng Welcome to Paniki. 120. Ayun o, Paniki o, nasa taas. Yun o. Oh, Paniki. Mungkada na kami. Tapos na namin yung Paniki. Haba ano na. Dilim pa. So dito medyo maliwanag na to. Nagpas namin Paniki. Ano naman pag Paniki, ayaw na ng liwanag. 2:42 AM naman na makarating tayo dito sa Welcome Park ng Pangasinan Rosales. At ng mga 150 km naman kami, Magload ulit kami ng food. Dito kami sa Jollibee naman. Carmen Rosales. Dito kami nag-stop over pang 150 km namin sa Jollibee. Carmen Rosales, Pangasinan. Ayan, yung ay may solapin. Idlip muna. Nantok na ako. Ayan, nakakain muna ako. Saktong 4 AM, umalis na kami doon sa Jollibee. Ganda ng buwan. nang makarating kami sa Urdaneta, Pangasinan ni Miles, di na kami nag-uusap. Nakakaramdam na kasi kami ng pagod. Buti na lang may nakasabay kami mga siklista na papunta rin ng Baguio. Sila ang pinatrangko namin para makareserve kami ng lakas kahit konti lang. Dahil ramdam na rin namin ang pagkalaspag. Kita niyo ba guys? Pabuang liwayway na. Nakita na namin yung aahunin namin. Yung mga tumatrangko sa amin kanina, iniwan na kami. Hindi na kami sumabay. Nakakita ng tricycle. Nakakita tricycle. Bumarurot. Sa Arco ng La Union 553. Yes, na kami ni Miles. Pagpa-feature na kami sa La Union Arc. Next stop is Benguet Arc. Then doon na rin kami magpapahinga ng medyo matagal-tagal, mga 1 hour. Dito na kami ni Miles sa Camp 1. Finally, nakarating na rin kami ng Benguet Arc. Papahinga lang kami dito ni Miles sa Benguet Arc. Ngayon si Miles, sabi lang.
Tip ko pala mga katakas, wag na wag niyong gagayahin yung ginawa namin. Hindi kami nag-breakfast bago kami umahon. Tanging krimo at saging lang ang kinain namin. Kaya ang bilis kong malaspag nung panay ahon na 7:17 AM nang umalis kami dito sa ato ng Benguet. At tunay nga ang balita, na umpisa pa lang, mamamangha ka na sa ganda ng tanawin Dito na kami sa unang Penang tol. Mapakaliwa o kanan, maganda ang makikita mo dito sa Kainang Road. Grabe. Ganda na kayo ng road. Umpisa pa lang yan ha. Naiwan ako ni Miles. Bilis ni Miles. Sa ahon talaga. Iwan na ako. Yun na si Miles. Ha! Tarik din yun ah. Dito na kami sa country. Si Miles nandiyan na. Nauna na. May chika babes dito. Kaso, kita ka and dalhin dun eh. Kumusta ka? How are you? Muna na si Miles doon. Picture muna ako dito. Tagalan tayo mag-picture doon. Layo na ni Miles. Hintayin ako nandun sa tok-tok. Tsaga-tsaga lang. Ramdam ko na rin yung pagod. Sabay natin na. Sabay natin. Kaya ka muna. Paano ka muli ka atin? Spag na ako. Same. Naugutom ka ba? May bago kaming kaibigan, mga paas. Russell. So ba? Ayun, bigyan mo sa isa. Magkakasabay ulit kami umalis ngayon. Mamaya, iwan na naman kami na ito ni Miles. Magkakasabay tayo ulit ngayon. Mamaya, iwan mo na kami. Ang ganda ng mga bato dito. Ilang pasalamin ni tatay. Ayun sa video. Ilang pasalamin ni tatay. Doon na siya agad. Chill lang yung padjak niya. Pero kami upang-upa na. Ito ang favorite part ko mga katakas. Nasa bawat takas adventure natin, meron tayong bagong kaibigan na nakikilala. Si Sir Ian at si Sir Berhel. Pati na rin yung bata namin kasama na umahon na si Russell. Di na tumuloy ng ahon palayan said sila Sir Berhel at Ian. Dahil nasiraan si Sir Ian sa bike niya at nagpasya na silang bumalik na lang at sa ibang pagkakataon na lang silang muling naahon palayan said. Yan ang tunay na kaibigan. Magkasamang umalis, magkasamang uuwi. Wala pang 500 meters. 100 meters. Wala na kasi kaming ano. Diba? Wala na kaming water tsaka ano, Gatorade.
Kailangan namin ng electrolytes. Masyado na kaming laspag. So, akyat na kami. So, dire-diretso na namin to hanggang Lions Head. 8:43. Let's go. Nagsimula na ulit kami pumadyak pa Lions Head. Ganda. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Sa mga oras na ito, hindi namin maramdaman yung lamig. Puro init pa rin yung nararamdaman namin habang pumapadyak. Sa Camp 4 na kami. Camp 5 tsaka Camp 6 na lang. And Camp 7. Tatlo pa. Kaya ito. Taga-taga lang. Sa totoo lang, sa mga oras na to, hindi ko na alam or di ko na mabilang kung ilang tulay na yung nalampasan namin ganito sa Canyon. You gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about Ayan boy. time. Bagyo pa. Bagyo pa. Bagyo pa. 9 ng umaga. Napakasakit na sa balat ng araw. Pero okay lang. Ganda na may nakikita namin eh. Pwede naman kasi sa YouTube na lang eh. Bakit ginawa apat mo eh? Para tayo na may mapapanood sa YouTube. Dali-dali manood sa YouTube eh. Yan no? Ganda-ganda eh oh. Dito na kami sa Camp 5. Ah. Whew. Spag na ako. Pinipilit ko na lang din. Gapang kung gapang na. Tubig dun oh. Ito pa lang yan nakita ko meron tubig ah. Buti na lang kahit mainit makatakas. Ganda naman na nasa paligid mo. Busog yung mata mo pero pagod yung hita at tuhod mo. Ah, ano yan? Ahon again. Gapang. One, two, one, two, one, two, one, two. Tatanaw ko na yung ulo ng leon. Thank you Lord. Woo! Ah. Grabe.
Lapit na. Konti na lang. Mga lagpas 500 meters na lang makataas. Yes. Finally. Wala pa din yung batang nakasama namin ni Miles, si Russell, taga Pangasinan. Pinupulikat yung bata. Malakas sana yung bata. Kaso pinupulikat siya. Hintayin natin saglit. Final push. Lasigo. Layo na yan. Tara. Ito ang patunay mga katakas. Sa wakas, nakakyat na rin tayo dito sa Lion's Head. Si Miles. Nakasira nun. Doon po, pinaligat eh. Nintay ko din siya doon sa pababa eh. Sa huling sigo. Grabe, sunod-sunod, no? Pumatay. Guys, touchdown. Lion's Head. Lion's Head pala. Magtutalak na ako. Ayun, no? Ayun no. Tarik nun. Tulak malala to. Daming tao. Sabado kasi. Sakto 10 kami dumating dito. Ayan, dito na ako naupo. Sumalampak na ako dito. Nanginginig na yung tuhod ko. Tsaka hita ako. Ikaw, Miles. Nanginginig na. Sa mga oras na to, laspag na ako. Pero si Miles, meron pa to Hindi ko alam talaga. kung kaya ko pa yun. Humble lang Malamang tong tulak. batang to, pero malakas tong batang to talaga sa ahon. Pahinga muna saglit.
Kami Bulacan. Ay, Bulacan? Hey sir, Diretso? one shot lang po. Dito lang? National lang? Tapos uwi din kayo? Oh. Bus na po kami. Basta po, uwi din kayo. Yo, bus na po. Hindi na po namin kaya. Saan kayo sa Bulacan saan? Dulo po, Marilao, may Ay, gawayan. malayo. 240 kilometers. Anong oras kayo galing doon? 6 po kami umalis kahapon. Alas 6 kagabi. Bye-bye, line set. Tapos na kami. Akit na kami. Hindi ko alam kung kakayanin kayo. Magtutulak na lang ako pag di ko kaya. Nung ginawa namin yung ride na to, akala ko Iniwan na. yung Lion's Head yung pinakamahirap. Hindi pala. Yun lang pala yung simula ng paghihirap ko. Dahil mas mahirap pala yung mga susunod na tagpo. Grabe guys. May line set. Akit namin. Sakit sa hita. 1-2 na lang talaga ako. Suko na. Konti na lang, susuko na ako. Hanggang bakit na kayo na? Hanggang bus. Ah, viewpoint. Dadaanan pa namin yung papuntang bus station. Ay, sasakyan na kayo. Oo. Wala na, bibigay na yung tuhod. Oo. Hindi na kaya. Nakasan po kayo kasi wala. Bulacan. Ay, lalo. Nagbalik lang kayo muna dito. Ano ba? At 230 na kami eh. Kahapon pa kami umalis, 6 p.m. Hapon? Wala pa kami tulog. Bukas na lang naman. Ah, Pinapatuto ko kaganina, kaya na. At pag na daw. pag na. Naon pa doon. Pagkatapos namin magpahinga, eto, ahon ulit. Parang walang katapusan ng ahon yung ginagawa namin. Viewpoint na sinasabi nila. Nung dumating kami dito sa Cannon Road Viewpoint, nagpahinga ulit kami ni Russell at pinagmasdan yung ganda ng kapaligiran. Kaya kung susubukan nyo yung Baguio ride, huwag nyong kalimutang huminto dito. Maganda mag-picture at namnamin ang ganda ng Cannon Road mula dito sa itaas. Ganito kasi ang ginagawa ko sa kada taas adventure ko. Once na meron akong makita ng magandang spot, talagang hinihintuan ko to at pinagmamasdan. Kumakuha na rin ako ng magandang picture. Para nagiging sulit na rin yung ating takas adventure. Para sa akin kasi, hindi ito tungkol sa bilis o kung sino ang nauna. Kung paano ka hindi sumuko kahit kaya mo nang sumuko. Ngayon yung ulo ng Lion's Head. Kami galing. Grabe. Nanginginig na yung tuhod ko. Dash push para dun sa Baguio. Stop lang ako dito sa Cannon Road Viewpoint. Si Mais na dun sa taas. Hindi na nakapaghintay, gusto ng kumain. Gutom na din ako. Grabe. Tumatakas tayo para sa ganitong view. I-like nyo naman yung video na to mga takas kung nagustuhan nyo. At mag-subscribe na rin kayo. Camp 7. Stretch ng matinding ahon. Kaya ko kaya. Last stretch na mga katakas. Akalain yung sumablay pa tayo. Imbis na dumiretso tayo, pa Baguio Rotonda, kumanan tayo. Ito yung ruta kung saan ginawa ang Turok Luzon. Diretso pala tong Camp John A. Kaya, ayun, palpak.
Inahon natin to. At napasama pa sa atin si Russell. Makikita nyo, kapalpakan ko na ito sa Strava account ko. Etong mga oras na to mga kataas, dito na rin pala kami huling magkikita ni Russell. Dahil after neto, hindi na pala siya tumuloy hanggang doon sa rotonda ng Baguio. Umuwi na siya, Pangasinan. May nakasabay siyang mga siklista na pauwi rin ng Pangasinan. Kamali pala ako ng mga kataas. Kahit pala diretso. Nakita ko na yung Camp 7 eh. At pala doon niya. Diretso pala. Balik. Sigaw pa nga. Buti tinignan ko sa maps. Sayang yung inahon. Dito pala dapat diretso. Mali. Pinakamahabang 4 kilometer ng buhay ko. At ayan po. Pusin na natin to. Plus 12. Napakainit. Laspag na ako. At nang makakayat na tayo dito sa rotonda ng Baguio, laking pasasalamat ko sa Diyos. Dahil kahit papano, hindi tayo nagtulak. Kinaya natin tiyagain yung pag-akyat dito sa Baguio Rotonda. Si Miles. Thank you Lord, touchdown, Baguio. Padal lang sa may building. Baka po. Ano? Si Russell. Ay, di ko alam. Naano ako, naligaw ako. Naligaw? Di ba? Camp 7, dire-diretso. Kumanan ako doon. Baka dyan, eh. Ang layo nung Ano na yan, sa may airport, Lawakan Airport. Correct yun eh. layo nung inahon ko. Taas yun eh. Binasa ko nga mabuti yung kanina. Ah! Makita mo sa Strava. Ay, thank you Lord. Ah. Punta mo namin Joy Bus ni Miles. Yan namin. Akala ko sa mga oras na to, tapos na ang problema namin ni Miles. Dahil sasakay na lang kami ng bus pa uwi. Yun pala, mas mabigat pa yung kaharapin namin problema. Lahat ng bus ay fully booked, mapa Joy Bus, at lumipat man kami ng Victory Liner. Lahat yun, fully booked. Ayaw din kaming pansinin dahil may bike kami. Kaya, no choice kami ni Miles. Kaya naisip ko, bago magdilim, bumaba kami ng Cannon Road. Hindi ko na nabidyohan yung pagkain namin dahil sa sobrang pagod ko. Pati na rin yung sa bus stop na sobrang daming pasahero dahil long weekend ang araw na to. Hating gabi na nung makabalik kami dito sa Lion's Head sa Cannons Road. Nananalangin ako na sana may magpasabay sa amin pababa ng Cannons Road para makasakay kami ng bus pauwi ng Cubao. 6:43 na. Nandito pa rin kami ni Miles sa Lion's Head. Hindi na nakaalis ng Baguio. Dininig naman ni Lord yung panalangin ko. Ang lakas talaga namin sa Lord. Salamat. Oh my G. Thank you so much po. At may nagsabay sa amin ng rescue mobile ng Pusurubio. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po namin kayo makakalimutan. Pasensya na dahil hindi namin nakuha yung pangalan niyo dahil nagmamadali na rin kayo.
maraming salamat po talaga sa inyo. At dito nila kami hinatid sa season sa stopover ng mga bus. Dito na rin kami sumakay ni Miles pauwi, papuntang Cubao. 511 pesos ang binayaran namin dito sa bus hanggang Cubao. So nakamenos pa kami ng gastos sa pagsakay sa bus. Blessing in disguise pa rin mga katakas. Kaya ito ang kabuuang gastos ko sa one shot Baguio namin ni Miles. Pasado alas 11 na ng gabi nang dumating kami dito sa Cubao. Akala ko, okay na ang lahat. Hindi pala. Akalain nyo ba naman mga katakas, pauwi na lang. Tinamaan pa ng sumpa yung bisikleta ko. Akala ko simpleng butas lang. Kaso, nabiyak pala yung pito nung gulong ko sa unahan. Buti na lang may dalang extra interior si Miles. Kaya lesson learned mga katakas. Lagi tayo maging ready. May patch kit naman ako. Di ko lang talaga na-anticipate yung mangyayari sa gulong ko. Dito ko na rin pala tatapusin ang video na to mga katakas. Maraming salamat sa panonood nyo. See you on the next one mga katakas. Bye bye and God bless.